Maligayang pagbabalik mga kaibigan sa ating channel. Alam kong naiinip na po kayong naghihintay sa ating mga susunod na chapter, kaya ako po ay humihingi ng paumanhin sa tagal ko pong bumalik sa ating pagre-review. Pero ito na nga mga kaibigan, at ipagpapatuloy na nga natin ang mga nag-aabang ng mga bakbakan ng mga bida natin laban sa mga alchemist. At sa nakaraang chapter nga ay matapos nga magsanib ang mag-amang Iroha at Xalam upang makagawa ng isang Philosopher's Stone, ay ito na nga ba ang oras upang saksihan natin ang paglabas ng Gold Dragon God sa kanyang lungga? This is Course Anime, at ipapatuloy na nga natin ang mga nakakasabik ng mga sitwasyon sa kabanatang ito, na kung saan ay nakuha na nga ng Peking Doc Barbarua ang mismong kapangyarihan ni Natsu. Kaya atin ang aalamin ang mga pangyayari sa chapter 148 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagpapatuloy nga ng mga pangyayari sa nakaraang chapter ay gulat na gulat pa rin si Sting sa kanyang nasaksihang resulta ng fusion nila Iroha at Xalam. Dahil paano nga ba naman ang dalawang matandang lalaki ay naging isang maganda at batang babae? Kahit nagpapaliwanag nga itong babae ay pagsisigurado naman ni Minerva kung kaya nga ba talaga nito na gumawa ng isang Philosopher's Stone. Tugo naman itong babae na isa nga itong sikretong tiktik ng alchemy, at hindi nga siya makapagpangako na magagawa niya nga ito. Sigaw naman ni Sting na kailangan nga talaga ito magawa ng alchemist. Paliwanag naman ni Minerva kung bakit kailangan nga talaga nila itong bato ay dahil nga ay may isang konseptong dragon na naninirahan mismo sa kanyang guild, at para mabigyan nga nila ito ng pisikal na anyo. Natulala naman saglit itong babae at nababahala pa siya dahil kailangan nga munang maiwalay nila itong dragon sa mismong guild, dahil kung hindi ay wala rin silbi ang paggamit ng Philosopher's Stone. Kaya naman tanong pa niya sa ating mga wizard kung may paraan nga ba sila na maipawalay nga ang dragon sa mismong guild nito. Bigla naman naalala ni Yukino ang tungkol sa mahika na enchantment ni Windy. Pag-alala naman ni Minerva na nakuha nga ang mismong kapangyarihan ni Windy, kaya naman kailangan nga muna nilang matalo si Doc Barbarua upang maibalik nga ito. At masaya namang ipinagbabahala ni Sting kay Natsu upang matalo nga itong matandang Doc Barbarua. At speaking of Natsu mga kaibigan, ay balikan naman natin ang mga kaganapan sa Alchemy Guild, na kung saan unti-unti na nga nagkamalay si Natsu at ang buong mga bida natin matapos nga itong matanggap ang mahigpit na atake ng Black Athena. Sa pagkamalay nga ni Natsu ay nagtataka nga siya kung bakit andito nga lahat ang kanyang mga kasama. Habang nakikita niya nga ang kanyang mga kalaban ay wika pa niya na huwag nga raw makialam ang kanyang mga kasama dahil siya nga raw mismo ang lalaban nito, dahil umiinit na nga raw siya. Pang-api naman ni Doc Barbarua sa ating bida na si Natsu nga isang araw itong talunan dahil wala nga itong kakayahan upang labanan ang kanyang Black Athena. Wika naman ni Natsu na nagsisimula pa nga lang daw siya. Hindi naman natakot itong matanda at sabing nakuha na nga niya mismo ang Dragon Slayer magic ni Natsu, na kung saan hindi na nga makagamit si Natsu ng kanyang apoy na mahika. Kahit na nagulat nga si Grace sa kanyang narinig ay ngumiti nga lang naman bigla ang ating bida na parang walang problema habang may lumalabas ng mga kidlat sa kanyang kamay. Nagulat naman si Erza at Doc Barbarua sa kanilang nakita dahil sa pag-aakala nga nito na wala na ngang kapangyarihan si Natsu. Sa mga oras ng iyon ay habang patuloy at tumalakas nga itong mga kidlat na lumalabas sa katawan ni Natsu ay wika pa niya na may kapangyarihan nga siyang nakuha mula kay Laxo sa Sacred Ground. Dagdag pa niya na hindi pa nga niya raw ito nagagamit, subalit kaya naman daw niya itong pagbutihing gamitin. Kaya naman sa mga lumalabas nga na mga kidlat sa katawan ni Natsu ay ito nga ay isang Lightning Dragon mode. At ayun nga ay agad namang inutusan ni Doc Barbarua ang Black Athena na sumugod kay Natsu. Subalit nang sumugod nga ito ay bigla naman itong pinigilan ng White Wizard na si Athena, at nagtataka nga itong kalaban kung bakit nagkamalay pa nga itong muli. Wika naman ng White Wizard na hindi niya nga hahayaan itong Black Athena na sumali sa labanan ni Natsu at ng matanda. Yan pa man, mas lalong pinalabas at pinalakas pa nga ni Natsu ang kanyang mga kidlat habang ito ay naghahandang umatake. At ayun nga ay mabilis na sumugod si Natsu patungo kay Doc Barbarua, at gamit itong Lightning Dragon Sword Age ay isang mahigpit at matinding mga kidlat nga ang tumama sa kalaban. At sa makikita nga natin ay dalamhati nga ng sakit ang nararamdaman ngayon ng Peking Doc Barbarua. At habang naghanda pa nga ng pangalawang pag-atake si Natsu ay iika pa niya na matagal na nga raw niyang narinig na patay na nga raw itong matandang si Doc Barbarua. At ang pinakamalala pa nga dito ay Peking nga itong matandang kanyang nilalabanan. Kaya naman habang nasa iri nga itong kalaban ay sagot pa niya kay Natsu na siya nga raw mismo ang boses ni Vernes na ang Gold Dragon God. Kaya naman sa buong galit nga ni Natsu ay isang matinding kidlat na kamao nga ang kanyang inihandang pag-atake sa kalaban, habang takot na tanong pa nito kung saan nga ba nakuha ni Natsu ang mismong kidlat na mahika. Subalit wala namang pagdadahilan ang ginawa ni Natsu, at isang mabigat na suntok ng kidlat ang kanyang binato sa mukha ng matanda na gamit nga itong Lightning Dragon's Iron Punch ay halos mawasak nga itong mukha ng kalaban. At sabay-sabay na tinamaan nga ito ng mga kidlat ni Natsu habang malakas na sigaw na nga lamang ang ating naririnig sa kalaban,
Habang nababahala naman itong Black Athena sa pagkatalo ng kanyang master, ay agad na ring bumalik ang mga mahika nila Rogue at Windy habang nakagapos nga pa rin ito sa mahika ng kalaban. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, huwag nang bibitaw at sabay-sabay nating saksihan ang paglabas ng dating konseptong dragon na walang iba kundi ang metal o gold dragon god na si Vernes. Lahat ng yan ay dito lang sa nag-aalab na chapter 149 ng Fairy Tail 100 Years Quest. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!